Mag-promise ka muna, magsabi ka totoo. No, humingi ka ba ng pera before ka mag-sign? Sabi ka totoo, huwag kang sinungaling. Kung papabayad ka, huwag ka na lang maglaro. Ibulong ko sa iyo kung alam ko kung sino eh. Kilala ko yung dalawa. Ay, yung isa, sino? Kilala ko rin. Sino? Oh? Wala akong magagawa ang manager ko kung gusto kong maglaro sa Gilas. Patunayan ka na ba sa PBA? May napatunayan ka na ba sa Gilas? Para pareharan ka? Nilabas yung SBP na meron daw 2 players na nag-request for the moon. Narinig mo na yan for sure. Narinig ko na yan. Kasi updated tayo sa mga basketball kasi lahat ng social media natin. Lumalabas yan, di ba? Tapos lahat ng mga ka-amazing natin, mag-comment daw tayo regarding sa... Papabayad. Hindi, kasi nagbigay ka ng words. Kung nagpapasabi mo siya, naalala mo yung sinabi mo sa akin, kung magpapabayad ka, huwag ka na lang maglaro. Kung nagpapabayad ho kayo at humihingi kayo ng allowance para sa Gilas, wag na ho kayo maglaro. Marami hong player na mas deserve sa inyo. Wag po kayong ganoon. Kung maglalaro lang kayo para sa apelyido nyo tsaka sa pera, wag kayong maglaro sa Gilas. Doon na lang kayo sa sa mga usang kayo pwede maglaro. Putik, bansa yung pinaglalaban mo dyan. Hindi naman yung apelyido mo sa likod eh. Yun na nasa harap mo, yung Pilipinas, hindi yung Pingris or Alapag ka or LA Tenorio ka. Hindi bro. Pilipinas ang dala mo dyan, hindi ho apelyido mo. Pag natalo kayo, Pilipinas ang dala mo. Pag panalo kayo, Pilipinas ang dala mo. So, yung mga humihingi, or totoo man ha, kung just in case totoo ha, wag na kayo maglaro. Nakakagigil ka eh. Be honest, nung naglaro ka nung 2014 Gilas, babayad ka ba? Wala kaming sweldo. May allowance kami, panggas lang. Pangkain. Which is kusang binigay. Hindi mo hiningi. Part din kasi yun dahil yung panggas mo punta practice, tapos yung pangkain, yun lang. Wala naman 1,000. Hindi, as in talagang honorarium yung tawag Oo, doon. mga 300 lang yata yun. Anong masasabi mo dun sa senaryo na gano'n? Kung totoo man yun na nagpapabayad yung mga player. Teka, ibulong ko sa iyo kung alam ko kung sino eh. Oo, kilala ko. Eh, hindi ikaw. Yun din yung... Kilala ko yung dalawa. Eh, yung isa, sino? Kilala ko rin. Oh? Iba ba? Nasa isip mo? Iba eh. Oh! Hindi kasi tayo, nag-hint lang tayo kasi hindi nga naglabas si SBP. Kaya iba yung isa natin pero tama yung isa natin. Sana hindi sila. Bigyan din natin ng time na magpaliwanag din yung dalawa. Baka mamaya binabas yung dalawa or hindi naman pala totoo. Ito ang analogy ko, Jumping. Baka naman tatama ako. Gusto ng player maglaro pero baka naman dinidictate ng manager. Hindi natin alam. Kaya nga, kailangan din magpaliwanag yung dalawa. Hindi lang, kasi katulad sinabi mo, may involved na manager. Baka mamaya gusto pala ng player, ganito, iba yung gusto ng manager. Or, gusto ng manager, o sinabi lang gusto ng manager, pero gusto talaga ng player na ganun. Kunwari ganito, kahit gusto ng manager ko, wala ang magagawa ang manager ko kung gusto kong maglaro sa Gilas. Exactly, yung puso Kunwari, mo. ako, example. Oh. Shout out to my manager, Ed Ponceja. Oh, Tito Ed! Kilala niya ako eh. Hindi hingi ng pera yan para sabihin paglaruin ako sa Gilas. Hindi ganun ang manager ko. Siya pa mismo magsabi na kahit walang allowance, pumunta ka doon kasi laking bagay yung maglaro ka, ipresenta mo yung Pilipinas. Hindi yun, maglalaro ko doon dahil gusto ko nilang bigyan ng pera. Parang pangit na yun, di ba? Hindi na bansa yun inaangat mo doon. Yun, apelyido mo na kasi nagpabayad ka na eh. Galing kasi tayo sa World Cup. Siyempre, hindi naman tinago na binayaran natin si Jordan Clarkson sa kasi kay Soto. Di ba? Hindi natin tinago eh. Tama hindi? Kaya siguro dahil... Kaya siguro nag-attempt din siya. Oh, yun. Nalaman nila. Eh, siyempre, ikaw naman, kung mag-attempt ka, why not, di ba? There's no harm in trying naman. Pero, hindi siya makabayan, hindi siya makabansa. Hindi na yun. Alam nyo, sa totoo lang ang dami Pilipinong pwede maglaro dyan. Si Renz ba, hindi siya na-line up ngayon, di ba? Eh kasi may commitment sila sa B-League. Pero pag yung mga yon, pag walang laro yun sa mga ibang bansa, maglalaro sa atin yung mga yun. For sure. Pag tinawag nila sa Gilas yan, pupunta yan. Hindi niya iisipin yung pera. Kasi ako, alam mo ako, Ping, pag kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako nag-grudge. Tama hindi? Kahit anong gawin mo sa akin, maghahanap ako ng positive na bakit? Ito ang senaryo. Si SBP, bakit nilabas niya yung confidential na ganyang usapan? Kawawa naman yung player, di ba? Bakit nila nilabas yun? Dahil ngayon lang siguro nangyari yun. Dahil nung kami dati, wala naman nangyari mga ganun eh. Hindi kami humingi. Tryout kami sa Gilas, paunti-unti binabawasan. Hanggang na-line up kami. May commitment pa nga ako sa daddy ko. Sa France, papunta kami ng France nun eh. Tapos tinawagan ko yung daddy ko, kinancel ko. May ticket na kami nun ha.
Kinancel ko dahil napasama ako sa tryout. Yan ang puso. Napasama sa tryout, hindi napasama sa lineup. Tryout pa lang yun. 25 players kami. Tapos, doon sa 25, kailangan mo makipagbasagan ng mukha para mapasok ka lang sa 12. Hindi, 15 muna. Okay. Gagawin nila kasi yung tatlo. Reserve. Reserve kasi para 5-on-5. Alam mo, 5-5-han. Yun sa World Cup na kami dati, yung tatlo nandoon, pero 12 players na lang yung nag-iensayo. Ano, alam ko magagalit yung SBP sa sasabihin ko. Pero confidential yung ganun, Ping. Ito ang question ko sa'yo. Nanalo tayo ng gold, di ba? After na natin manalo ng gold, saka namin nilabas. So, anong mararamdaman ng mga taong bayan? Magagalit talaga dun sa player na yun. Mapoprostrate. Hindi naman magagalit, mapoprostrate. Kawawa yung player, kawawa yung karir ng bata. Kasalanan niya. Kasalanan naman niya eh. That is true, kasalanan niya, pero kailangan pa bang umabot na sabihin ng SBP? Baka may gumayo sa kanila, yung mga ibang players, Hindi na alam nyo na, hindi nyo nagagawin. Kasi sinasabi nila na, pagpapabayad kayo, huwag na kayo maglaro dito. Parang yun ang gusto nila yung mensahe para the next time ulit na may mga lineup na may yung mga magpabayad, huwag na. Para sa bayan Para dapat. sa bayan talaga. dapat yan. Uting ang sarap maglaro ng gilas, no? Kahit wala kang sweldo, ang sarap nung nandun ka, nakalineup ka, sa dami ng players sa Pilipinas, ikaw yung napili sa isang maglalaro doon. Ngayon, pag pinatawag ka ng bansa mo para lumaban, ipaglaban yung country natin, huwag kang hihingi ng pera. Hindi. Ang hihingiin mo, dapat bala, Baril, uniform, pagkain. yung panlaban talaga. Panlaban talaga. Pero kung pera ang hihingiin mo, hindi genuine. Tama yun yung naramdaman mo nung Gilas days mo. Oo bro, talagang patay kung patay. Tsaka alam mo, nung sinabi ng dad ko nung kinausap ko siya, sa France, pag pinakomit ka ng bansa nila, hindi mo pwedeng tanggihan. Pag pinatawag talaga ng gobyerno nila, maglalaro talaga sila. Walang choice. Wala silang choice. Sana ganun din tayo. Kung sino yung pinatawag, magsasabi na, may injury ako, may ganyan ako. Hindi, kailangan ko ng pera. Anong advice mo dun sa... Kasi mas bata sa atin to. Pwede tayong mag-advise sa kanila. Lalo ka na. Ikaw ang may experience sa Gilas. Anong mga advice mo dun sa dalawang player? Alam nyo, ang dami kong napagdaanan nung naglaro ako sa Gilas. Hindi ko na kailangan sabihin pa yun. Proudest moment mo yan? Proud na proud ako noon na talaga naglaro ako sa Gilas. Minsan lang dumating tong opportunity na to sa buhay nyo, mga player. Minsan lang tayong bumata. Kahit anong gawin nyo, tatanda din tayo. So, pag binigyan kayo ng opportunity na ganyan, i-grab nyo yan. Dahil masarap yan. Hindi mo na mababalik yan next year. Kasi may panibagong taon ulit, di ba? So, ngayon pa lang, kailangan, pag in-invite ka, todo mo na yan. Nandiyan ka, laking bagay yan. Dahil marami kang ma-inspire ng mga tao, mga fans, mga bata, nagsuring maglaro sa Gilas balang araw. Instead na nagda-drugs, ibubuhos nila sa basketball. Kasi nakikita nila yung mga idol nila, hindi lang sa PB, pati sa Gilas, Pilipinas, di ba? At manalo matalo ka pag naglaro ka ng Gilas, yung moment mo yun, memory mo na nirepresent ko yung bansa. Kahit talo kami, binigay ko yung best ko. Well, talo panalo, may pera ako. Di ba? Pangit nun. Nung narinig mo yung Over the Moon, na-prostrate ka, ano? Oo naman, bro. Kasi kami, hindi namin ginawa yun eh. Sino pa ba naman si Jimmy Alapag sa mga player ngayon? Sino ba sila Randall De Ocampo sa mga player ngayon? Alam ko magagaling yung mga player ngayon. Itong mga legend na to, hindi nagpabayad itong mga to. Eli Tenorio, hindi nagpabayad yung mga yan. Kami, Japet, Junmar, until now. Hindi sila nagpapabayad, naglalaro sila sa bansa. Tapos mga bagong player lang, magpapabayad dahil magaling ka. May napatunayan ka na ba sa sarili mo? May napatunayan ka na ba sa PBA? May napatunayan ka na ba sa Gilas? Para pag bayaran ka? Basta nag-attempt ka, mali pa rin yun. Ayun, so pag hindi ka binayaran, hindi ka maglalaro. Hindi ka pwedeng kontrolin ng manager mo, kapatid mo, asawa mo. Pag ginusto mo maglaro, maglalaro ka para sa bansa. Ginawa kang import sa ibang bansa, makikialam manager mo. Kasi may kontrata eh. Di ba? Kung pipirma tayo ng kontrata, so kakailangan sasabihin ko magkano yung amount. Magkano ganyan? Ano yung bibigay sa'yo? May flat ka ba? May kondo ka ba dyan? May titirahan ka? May pagkain ka? Ganun. May kontrata kayong pinirmahan? Wala bro. Or waiver man lang na... Okay, kung na-injured ka, sagot ka ba nila? Or matik naman yun. may waiver? Matik naman yun na pag na-injured ka, sagot ka rin ng ano. Kaya nga namin sinisigaw na puso eh. Yun yung puhunan namin. Hindi pera. Hindi pera. Hindi pera. Gilas Pilipinas! Puso, di ba? Hindi Gilas Pilipinas, pera. Ang pangit naman. Mga amazing, request nyo to. Pinag-uusapan lang namin. Wala kaming karapatan para man-judge. Wala kaming karapatan para manira ng tao. Ang sa amin lang, kwentuhan lang to. Pinag-uusapan lang namin. Oo, hindi ko binabash yun. Sinasabi ko lang kung ano yun nasa loobing. Alam ko nga, sabi ko nga, huwag natin i-bash. Bigyan natin siya ng chance mag-explain. Oo, kailangan niya explain din yung sarili niya. Kasi malay mo, mali na naman pala yung balita.
Exactly. Yan yung sinasabi natin palagi dito sa PBA Moto Club. Pero, pag may narinig kang bagay or nakita sa social media, don't overthink. Hintayin mo muna yung totoong possibility. Mag-explain din yung dalawa. Tignan natin kung sino yung tama. Malay mo, ginawan lang pala ng istorya. Misinterpret, no? Oo. Katulad ng nangyari kay Baltasar. Oh, yun ang magandang example, mga ka-amazing, di ba? Si Baltasar, gustong-gusto. Hindi yung papabayad yun, di ba? Hindi rin. Huwag natin i-bash agad yung dalawa. Okay. Please follow nyo yung Kabsat Mark Pingree sa YouTube channel po namin. Game 2. Oo, October 17 sa Bacoor. Sa Bacoor po yan. Manood po kayo dyan. Nandiyan po kami sa Imos. Kailangan natin ng support nila. Kailangan kong bumawi kaya must win. Na-challenge ako so kailangan. Magandang usapan ulit, di ba? Ganyan lang, kwentuhan lang kami. Nag-comment lang kami, mga ka-amazing. Please, don't judge us. And gusto namin na share namin yung mga usapan namin sa inyo. So, please, keep supporting us. Always remember, kahit anong mangyari sa bansa natin, kahit sa ibang bansa, lahat po tayo mga Pilipino, always stay amazing lang tayo, okay? So, God bless po sa inyo. And yung mga hindi pa po nagsasubscribe, please, subscribe, like, and share. And comment kayo. Lahat ng mga suggestions nyo, ideas nyo, opinion nyo, mag-comment po kayo dahil dyan po kami kumuha ng content namin sa mga comments nyo para tayong nag-uusap din. Sinishare ko yung comments nyo sa lahat ng mga members natin. Mr. Helterbrand, huwag ka magsisinungaling ha. Sasabi ka ng totoo. Promise ka muna magsabi ka ng totoo. Promise. No. Hindi ka sinungaling? Magsabi ka ng totoo. Nung Philippine team mo, anong year? 2005 to 2009 ata. 4 years. So 4 years ka nag-serve. Nagpabayad ka o hindi? No, humingi ka ba ng pera before ka mag-sign? Sabi ka totoo, huwag kang sinungaling. Wala namang ganun dati. Ano? Wala namang ganun dati. So, hindi ka nagpabayad? You never crossed my mind. Why? When you serve the country? Wala namang ganun dati. Ngayon natin pag-usapan ngayon. Narinig mo naman for sure kasi lumabas sa Facebook mo yan, I'm sure. Na may humingi over the moon. Mas malaki pa daw sa import. Grabe naman yun. Mas magaling pa kay Brownlee. Mas malaki pa yung hiningi sa kay Brownlee, gano'n? Okay naman magano ka, yung manghingi. Okay lang naman yun. Pero know your value. Sabi nga nung SBP, hindi okay humingi. Pero again, it's different times nga eh. That's what they do nowadays, di ba? May hint ka na. May hint. Pero hindi naman sure sila yun. Huwag tayo mag-judge. Sa player na nanghingi, anong ma-advise mo as JJ Helterbrand na former Philippine team? Like I say, the time's different now. If that's the way everyone's, if the other players are doing it, may karapatan ka din magano kasi unfair naman yung ibang binibigyan tapos sila hindi, di ba? Paano kung na-injured ka sa national team? Pagdating ng negotiation sa PBA, sabihin na, injured ka eh. So, ito lang yung bibigay namin sa'yo. Baka kasi, nag-attempt siya, syempre hindi naman natin itinago yung ibinayad natin kay Clarkson. Sa akin iba yung, you're gonna ask for the moon just because maybe you don't want to play. So you ask for a lot para they say no. They say no. For you, it's okay kasi ayaw mo naman maglaro eh. If they say yes, then it's a plus for you. Alam mo yun? Baka ayaw niya lang talaga maglaro. Oh, baka ayaw lang. So you ask for the moon, then they give it to you, okay, I'll play. But if not, they say no, okay, then fine, then I won't play. Kasi ayaw mo din naman eh. So yun yung analogy mo as a JJ Helterbrand. Hindi pumasok sa isip ko yan. Baka nga ayaw niya talaga maglaro. Oh, baka ayaw niya. Kasi bro, that's a national team. Who doesn't want to play for the national team? Think about it. Name a player in the Philippines that don't want to play for the national team. Ako nga, sabi ko nga sa'yo, kahit pilay ako eh. Kahit putol ACL ko. Kung gusto mo ako maglaro, I'll play. Diba? I will run. I will jump. I will get that rebound. Bibigyan mo siya ng advice kasi mas bata sa'yo to eh. Bro, it can't come from us. It has to come from him. He has to want to play, first of all. If you don't want to play, no matter kung anong advice ibigay natin, bro, it's not gonna matter. Hindi rin tayo mananalo kasi wala sa puso niya. He's gotta want to play, man. So all you guys that gets invited to the national team, just be honest. Kung ayaw nyo maglaro, just say so. I mean, you can't hate the guy if they don't want to play. If they don't want to play, they don't want to play. Tama. But you can't get mad at them, man. Ano ka talaga, Jay, no? Galing kang mag-gano, no? You can't just look at one side, man. Kailangan mo rin i-depend yung tao na you can't judge that person for not wanting to play. Yeah, exactly. Maybe there's a reason why he doesn't want to play. He's been treated unfairly or something. Never know, man. There's a lot of
situations where someone can make a decision that's not favorable for playing for the national team. Pero nasa tao na yun, nasa player na yun. Kung yan, if that's your dream, you get invited, no-brainer na yun. For sure, maglalaro ka. Diba? Ito yung frustration ko, Jay. Sa side ko, pinagsisihan ko. I'm supposed to be part of Gilas 1. Kasama ko si Japet sa si Marcio, which is still playing right now. And you chose the PBA. I choose the PBA kasi wala pa akong proper guidance. Oh, see? Yan, you said it yourself. Oh. So, baka... Pero pinagsisisihan ko. Oo nga. Tsaka baka itong tao na to, wala din proper guidance. Yan, diba? Tama. So you can't get mad at that person. Ikaw nga, you had a choice. Play for the PBA or play for Gilas. You chose the PBA. And, Jay, diba? Ito, totoo to. Kahit kanino nyo itanong to, ako, bubulgar ko na. Lahat ng nag-attend ng Gilas 1, may contract at may salary. PBA salary. Oh. So dalawa. Dahil yun yung program. So dalawa yung ano nila? No, lahat. Oh, sila ano pa? Kami wala. Kaya kami, nga. Yung ano lang namin, yung kung anong nakuha namin sa team, yun lang. Wala kaming extra from Gilas. Ang contract namin ng Gilas 1 ay 3 years. Maximum PBA salary. Oh, so that's what I'm saying. So what's the issue if you ask for ano? Eh baka nga over the moon talaga, which Yun is... nga, that's what I'm saying. Pero wala namang issue because he asked. Yung problema lang, he asked for too much. Understandable yun sa program kasi wala naman kaming PBA teams pa that time. Ayaw kami mag-PBA. Yung Gilas 1, lahat ng members, sila Chris Chu, si Barakael, si Ababu, wala kaming PBA team. Ayaw nila kami magpa-drop para kami yung maging program hanggang 3 years. So binigyan niya kami ng contract ng PBA. Pero hindi over the moon yun. Dahil that is rightfully ours. Kasi for sure, yung nasa Gilas na mga players, top 10 yan. Pag nagpa-drop, di ba? Pinulgar ko na. Nagbibigay din talaga ng budget. Dapat lang, may budget. Kasi nga bro, ang hirap ng international game Hindi, That's honorarium. hard, bro. Ang tawag doon, honorarium. If you serve for your country, pwede mag-honorarium. Pero yung paghihingi ka ng 20 million o 30 million, that's messed up. Iba na yun. Ibang usapan na yun. Over the moon na nga. Yeah, Ibig sabihin, hindi kayang ibigay, kaya hiningi. Ako, na-realize ko tama yung sinabi mo, Jay. Ayaw niya talaga maglaro, kaya over the moon yung hiningi para tumanggi. Dahil pag tumanggi ka, Okay, no loss for you. tumanggi siya, pero hindi siya humingi, masakit pa rin. Parang nangyari kay Baltasar na pagbintangan siya tumanggi. Gets mo? Pag ikaw pinatawag ng Gilas para maglaro, hihingi ka ba ng pera o hindi? Sa tamang panahon, bibigyan mo ng sa mga paglaro, syempre. Laro sa Pilipinas kahit walang bayad. Kahit walang bayad. Eh kasi may issue ngayon na may nagpabayad daw. Kawawa yung dalawang Wala player. pa mo sasabi na ko yun. Hindi, narinig mo yun, di ba? Opo. I'm sure nabasa mo yun kasi lahat na pumupunta sa Facebook natin related sa basketball. Kasi yung algorithm natin Ngayon, lumalabas sa Facebook natin yan. Nagulat ka, hindi? May rason siguro po. Hindi ko alam, di ko masasabi po ganyan. Pero nga, kunyari patawag ka ng SBP or ni Boss Al Francis Chua, Hoy, tara, laro ka sa Philippine team. Oo naman po. Anytime po. Magsalita lang ganyan ko lang. So, yung Poy po, soft-spoken, pero laban daw siya sa Philippine team sa future. Special congratulations, Marcio Lassiter and Japet Aguilar. Thank you for serving your country well. Since Gilas Day, Gilas 1, with Raiko Toroman. Yun yung program natin before Gilas 1. Since ngayon, 2009 hanggang 2023. 14 years of serving your country. Very good. Congratulations. On behalf of PBA Moto Club, thank you and congratulations. You are all amazing. Can't nobody see me when I ride, that's the truth. We be breaking ankles all the way to the